Kabanata 1131. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik na sa loob si Sean. Habang nasa loob ng sasakyan, paulit-ulit na umuukil-kil sa isip ni Charlotte ang huling sinabi ni Sean. Alam niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Kilala niya si Danrick at hindi ito basta-basta tatanggap ng kahit sinong anak ng mga Noct. Ngunit noong unang makita ni Danrick si Robbie, tila nakita niya ang sarili niya rito. Nang dumating si Charlotte at inilabas si Robbie mula sa sasakyan, sandaling natigilan si Danrick. Para bang nakita niya ang kanyang sarili noong siya ay 10 taong gulang. Noon ding araw na iyon, sa gitna ng malakas na nyebe, si Isabella ang naglabas sa kanya mula sa sasakyan sa mismong lugar na iyon at dinala siya pabalik sa pamilya Lindbergh. Sa sandaling iyon, binalot ng emosyon si Danrick. Kaya't noong nagpakitang gila si Robbie sa loob ng tahanan ng mga Lindbergh, hindi niya ito pinagalitan kahit alam niyang may binabalak ang bata. Ipinakita niya ang labis na pag-unawa kay Charlotte at sa anak nito dahil sa utang na loob niya kay Isabella. Bukod pa roon, nakita niya ang sarili niya kay Robbie. Bigla niyang napagtanto na hindi niya talaga lubos na nauunawaan si Danrick. Ang alam lang niya ay malamig ito at walang puso. Hindi niya alam kung gaano karami ang ginawa nito para sa kanya. At higit sa lahat, hindi nito magagawa iyon para sa kahit sino pa. Habang nakatingin si Charlotte sa madilim at nakakatakot na anyo ng kastilyo mula sa bintana ng sasakyan, napuno ng pagkakasala ang kanyang puso. Mabait talaga sa iyo si Mr. Lindbergh, sabi ni Lupin. Ikaw lang yata ang tanging tao sa mundo na may puwang sa konsensya niya. Tama si Lupin. Si Danrick ay kilala sa pagiging malupit at mapang-ibabaw sa lahat ng tao. Tanging si Charlotte lang ang nakakapaglabas ng kabutihan sa kanya. Kailangan kong gawin ang isang bagay para sa kanya, sabi ni Charlotte na halatang balisa. Lupin, maaari mo bang alamin kung sino ang nanakit kay Danrick at kung ano ang nangyayari sa Lindbergh Corporation itong mga nakaraang araw? Mas mabuti sigurong huwag na tayong makialam, payo agad ni Lupin. Bukod sa hindi ko kayang makisawsaw sa mga gawain ni Mr. Lindbergh, malabong makakuha rin ako ng impormasyon. May dahilan kung bakit ayaw niyang madamay ka. Kapag pinilit mo, baka masira pa ang mga plano niya. Ibig mong sabihin wala akong dapat gawin? Tanong ni Charlotte na halatang desperado. Iminumungkahi kung sundin mo na lang ang mga plano ni Mr. Lindbergh at tahimik na obserbahan ang mga pangyayari, pahiwatig ni Lupin. Mga plano, mahina niyang sabi, habang naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Dahil si Danrick mismo ang nag-ayos ng pagkikita nila ni Robert, malinaw na gusto niyang tanggapin ni Charlotte ang alok ng kasal alang-alang sa mas malaking layunin. Binigyan lang siya ng pagpipilian dahil ayaw siyang pilitin ni Danrick. Sinabi pa nitong ayos lang kung hindi siya magpapakasal kay Louis dahil marami pa namang mabubuting lalaki. Kahit hindi siya muling mag-asawa, maayos pa rin ang kanyang buhay sa piling ng pamilya Lindbergh. Ngunit matapos ang sinabi ni Sean, napagtanto ni Charlotte na mas malalim ang lahat kaysa sa kanyang inaakala. Ang pagkasugat ni Danrick ay senyales ng krisis sa Lindbergh Corporation. Malakas at mapanganib ang kanilang kalaban. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya dapat maging dagdag pasanin. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Robert na sinusubukan ni Donald na hikayatin ang pamilya Laurent para maging kakampi. Nang pag-alitan ni Danrick si Robert, saka lamang ito umatras. Kahit tila usapan lamang tungkol sa kasal, ang totoo'y gusto ni Robert ipahiwatig na ang pagkakaisa ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa kasalang iyon. Kapag hindi ito natuloy, pipiliin niyang makisama kay Donald. Kaya pala nabanggit ni Sean ang tungkol sa proyekto sa gymnasium ng F-Nation. Gusto nitong ipahiwatig na magiging malaking pinsala kung mawawala sa kanila ang merkado ng F-Nation lalo na matapos mabigo ang proyekto sa H-City. Sa pag-unawang iyon, malalim na napabuntong hininga si Charlotte. Totoo nga, ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Sa dami ng paligoy-ligoy ng mga salita nila, matagal bago ko pa naunawaan ang totoong ibig nilang sabihin. Pagbalik sa bahay, tinignan ni Charlotte si Ellie. Nakainom na ito ng gamot at mahimbing nang natutulog. Si Hailey ay nasa tabi niya, na marahang tinatapik ang likod ni Ellie. Yakap-yakap ni Ellie ang kanyang puting alpaka habang nakadantay sa mga bisig ni Hailey, at talaga namang napaka-cute niyang tingnan.
Matapos silang tabunan ng kumot, mahina ang tinig na nagpasalamat si Charlotte kay Hailey. Salamat, Hailey. Walang anuman. Gustong-gusto ko si Ellie, sagot ni Hailey na nakangiti. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala rito. Pagkatapos magpaalam ng goodnight, tahimik na lumabas si Charlotte sa silid. Gusto sana niyang tingnan si Robbie, pero nakita niyang patay na ang ilaw sa kwarto nito. Baka magising pa, kaya bumalik na lang siya sa sarili niyang silid. Siguro si Mommy yun kanina sa pinto. Akala niya tulog na ako, kaya umalis siya para hindi ako magising. Nasa ilalim ng kumot si Robbie, na may hawak na flashlight habang ka-video call si Jamie. Bakit hindi mo pinaakyat si Mommy? Gusto ko sana siyang makita, sabi ni Jamie sabay hikab. Dahil sa agwat ng oras, alas 5 pa lang ng umaga sa H-City. Maaga siyang nagising para lang tawagan si Robbie. Marami nang iniisip si Mommy. Ayokong dagdagan pa, sagot ni Robbie na may halong pagsisisi. Hindi dapat pakasalan ni Mommy si Sir Louis, sabi ni Jamie nang walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, hindi magagalit si Mommy. Makakabawi rin siya, dagdag pa niya. Pero nag-aalala ako na baka hindi kanselahin ni Mommy ang engagement dahil dito. Baka pag-alitan pa siya ni Uncle Dan, sabi ni Robbie habang nakakunot ang noo. Ha? Anong gagawin natin ngayon? Kabadong tanong ni Jamie. Tingnan na lang muna natin, sagot ni Robbie bago binago ang usapan. Kamusta si Daddy? Medyo malungkot si Daddy nitong 2 araw, pero sinusubukan niyang maging masaya. Kanina nga naglaro pa kami ng soccer. Maayos naman kami, pero nag-aalala ako sa inyo ni Ellie, sagot ni Jamie habang nakadapa sa kama. Masama talaga ang loob ko sa nangyari kay Ellie kanina, sabi ni Robbie. Nang puntahan ko siya, siya pa ang nagsabing huwag akong mag-alala. Tama siya, gagaling din siya kay Dr. Felch, sabi ni Jamie. Pero sa susunod, huwag ka nang magbibigay ng gamot. Kung andoon lang ako na lang sana ang kakainon para hindi siya masaktan. Pinakamatindi na siguro ay magka-diarrhea ako, haha. Tahimik si Robbie. Habang nag-uusap ang magkapatid, si Zachary naman ay nasa labas at muntik nang kumatok pero pinigilan ang sarili. Gusto sana niyang makisali para malaman ang sitwasyon ni Charlotte pero narinig na niya ang lahat. Nalaman niyang nagkasakit si Ellie dahil sa gamot, at si Robbie ay napag-alitan. Hindi pa rin malinaw kung matutuloy ang kasal, pero nanatili pa rin doon sina Louis at ang pamilya nito. Mukhang hindi talaga sila makakatakas sa tadhana. Nakakunot ang noo ni Zachary habang tahimik na lumakad palayo. Naiinis siya dahil ang mga bata na ang pumapasan sa mga problemang dapat ay sa kanya. Nagpadala siya ng mensahe kay Robbie, na agad namang tumawag. Daddy, Robbie, sagot ni Zachary. Matapos mag-usap ng sandali, mahinahon niyang sinabi, Robbie, huwag mo nang pakialaman ang mga bagay tungkol sa mommy mo, ha? Daddy, alam mo na. Tanong ni Robbie, dapat ako ang humahawak ng ganitong bagay. Pero dahil sinubukan mong ayusin at napasama pa si Ellie, mas lalo akong nadudurog. Daddy, huwag mong isipin yun. Magpakabait ka, Robbie. Sa susunod, huwag kang makialam sa mga usapang pangmatanda. Matalino si Mommy. Lahat ng desisyon niya ay pinag-iisipan ng mabuti. Bilang mga anak, kailangan niyong respetuhin yon. Hindi man ako sang-ayon, pero may sarili akong paraan para ayusin ito. Tungkol ito sa dangal at responsibilidad ng isang lalaki. Kaya mangako ka sa akin, ha? Huwag ka nang makialam. Sige po, naiintindihan ko, sagot ni Robbie na kahit medyo mabigat sa loob. Matulog ka na, sabi ni Zachary ng mahinahon. Ingatan mo rin ang sarili mo. Opo, paalam, Daddy, tugon ni Robbie bago ibinaba ang tawag. Habang hawak pa ang telepono, matamang nakatingin si Zachary sa litrato nila ni Charlotte sa kanilang kasal. Sa loob-loob niya, alam niyang pipiliin pa rin ni Charlotte na pakasalan si Louis kahit wala itong pag-ibig sa kanya. Dahil may pinagdadaanan ngayon ang Lindbergh Corporation, alam niyang ginagawa iyon ni Charlotte para sa mas malaking layunin. Kung ganoon, kailangan kong gumamit ng paraang pangnegosyo para mabago ang sitwasyon. Agad niyang tinawagan si Ben. Mr. Zachary, hinahanap niyo po ba ako? Naalimpungatan si Ben sa tawag kaya dali-daling nagsuot ng damit at nagtungo kay Zachary.
Kunin mo lahat ng dokumento tungkol sa gymnasium project sa PhilEre. Sabihin mo rin sa lahat ng shareholders na gusto kong makausap sila, maliban kay Luis, utos ni Zachary. Ha! Nagulat si Ben sandali bago tumango. Opo, sir. Mabilis siyang umalis para simulan ng trabaho pero muntik nang mabangga si Bruce na paparating. Mukhang nagmamadali ka. Saan ka pupunta? Tanong ni Bruce. May pinapagawa si Mr. Zachary, sagot ni Ben. Nagbago na ba isip niya? Tatanggap na ba siya ng gamutan? Tanong ni Bruce nang may pag-aalala. Tungkol ito sa gymnasium project sa PhilEre, sagot ni Ben na nakakunot ang noo. Nagtataka rin ako, sa halip na magpagamot, negosyo pa rin ang iniisip niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Sabi ni Bruce, na halatang nag-aalala. Hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Mahinang sagot ni Ben, sa tingin ko, hindi siya nakatulog kagabi. Namumutla siya kanina. Siguro dapat nating hingan ng tulong si Mr. Spencer. Siya lang siguro ang makakakumbinsi kay Mr. Zachary. Salamat sa paalala, sabi ni Bruce sabay irap. Pero pinaimbito ko na si Reyna para kausapin siya. Huminga ng malalim si Ben. Mabuti yun. Masinop talaga si Reyna. Sige, babalik na ako sa trabaho. Sige, sagot ni Bruce. Samantala, si Charlotte naman ay hilo pa dahil halos hindi nakatulog buong gabi. Pero kinailangan niyang bumangon nang may kumatok sa pinto. Miss Lindbergh, nandito na po sina Sir Louis at Sir Robert, ulat ni Morgan mula sa labas. Ha! Sige, painumin mo muna sila ng tsa sa sala. Susunod na ako, sabi ni Charlotte. Opo, mabilis na bumaba si Morgan para salubungin ang mga bisita. Inanyayahan naman ni Lupin ang mga ito na maupo at pinagsilbihan ng pinakamagandang kape. Maayos na umupo si Robert sa mamahaling sofa habang umiinom ng kape ng may elegansya. Samantala, si Luis ay nakatingin lang sa itaas, halatang sabik na makita si Charlotte. Hailey, ayokong kumain ng mabigat ngayong umaga, sabi ni Ellie habang hawak ang paborito niyang stuffed alpaca. Napakaganda niya sa suot na puting bestida. Miss Elisa, handa na ang almusal. Ipinagluto ko ang paborito mo, sabi ni Mrs. Ramos, ang butler, na marunong magsalita ng wikang Chinayan kahit taga-Erihal siya. Talaga, niluto mo ba mismo, Mrs. Ramos? Tuwang tanong ni Ellie. Hehe, may chef tayong naghanda, sagot ni Mrs. Ramos na nakangiti. Halika, samahan kita pababa. Sige po, salamat, Mrs. Ramos, sagot ni Ellie na masiglang sumama sa kanya. Ellie, sigaw ni Sir Louis nang makita ito. Maayos ka na ba? Nagulat si Ellie at agad niyang hinawakan ang tiyan, kunwari ay masakit. Masakit po ang tiyan ko. Ellie, bakit? Tanong ni Hailey habang nakaluhod at alalang tinitingnan siya. Saktong lumabas si Robbie sa kwarto. Ellie, bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Opo, sagot ni Ellie sabay hawak kay Hailey pabalik sa silid. Natigilan si Luis sa kinatatayuan. Mabait na sabi ni Robbie, si Dr. Felch ay mahusay na doktor. Mas gamaan ang pakiramdam ni Ellie matapos uminom ng gamot na nireseta niya. Paminsan-minsan lang siyang sumasakit, pero hindi naman malala. Salamat sa pag-aalala, Sir Louis. Mabuti naman at maayos na ang lagay niya, sabi ni Luis na hindi na pinag-isipan pa. Ngunit, napansin ni Robbie na biglang naging seryoso ang mukha ni Robert matapos makita ang nangyari. Magandang umaga po, Sir Robert, magalang na bati ni Robbie. Agad namang ngumiti si Robert at sumagot, magandang umaga. Ayos na ba ang pakiramdam ng kapatid mo? Mas maayos na po siya ngayon. Salamat po, Sir Robert, tugon ni Robbie ng magalang. Mabuti naman, tumango si Robert. Sa pamamagitan pala, mahusay kang magsalita ng wikang Filipinian. Sino ang nagturo sa iyo? Ang lolo po namin ay kumuha ng guro na taga-Filipina para magturo sa akin, tapat na sagot ni Robbie. Nagsimula po ako noong 3.5 taong gulang pa lang ako, kaya ko na pong makipag-usap sa simpleng paraan gamit ang wikang iyon. Ang lolo mo ba ay si Ginoong Henry? Alam ni Robert na si Henry ay isang kilalang negosyante na nagretiro lamang noong 80 taong gulang na siya, at siya rin ang nagturo kay Zachary na maging mahusay sa negosyo. Opo, sagot ni Robbie na tumango. Matamang tiningnan siya ni Robert bago nagsabi, kaya pala magaling ka na sa murang edad.
Nakilala ko ang ama mo noong bata pa siya at alam kong magiging henyo siya balang araw. Pero sa nakikita ko, mas kahanga-hanga ka pa sa kanya. Ngumiti si Robbie at sinabing, sabi po ni Daddy, si Sir Luis ang tanging kaibigan niya at si Sir Robert naman ang pinakagalang-galang niyang nakatatanda. Hindi ko lang po akalain na sa bahay ni Uncle Dan ko kayo unang makikita at hindi sa tahanan namin sa Noct. Napatigil si Robert nang marinig iyon. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. Ang totoo niyan, nitong mga nakaraang taon ay nakatuon ang ama mo sa negosyo rito sa bansa kaya bihira na kaming magkatrabaho. Pero ang tiyuhin mo, pinalawak niya ang negosyo sa F-Nation kaya naging malapit kami. Sandali siyang tumigil at nagsabing, pero baka masyadong malalim na ang paksa, baka hindi mo pa masyadong naiintindihan. Sumagot si Robbie, malaki naman po ang lokal na merkado kaya tuloy-tuloy ang paglago ng Noct family sa mga susunod pang dekada, pero hindi rin po masama ang merkado sa F-Nation. Marunong ka sa negosyo, gulat na tanong ni Robert dahil hindi siya makapaniwalang maririnig niya iyon mula sa isang batang 6 na taong gulang pa lamang. Kahit magalang ang tono ni Robbie, ramdam niya ang lalim ng sinasabi nito. Kahanga-hanga ang batang ito. Ngumiti si Robbie at nagsabing, madalas po akong tumutulong kay Daddy sa pagbabasa ng mga file kapag abala siya. Kaya medyo naiintindihan ko po ang ilang bagay sa negosyo, pero bata pa po ako, kaya kaunti lang talaga ang alam ko. Napangiti si Robert, napakababa ng loob mo, Sir Robert. Luis, biglang bumaba si Charlotte at nagsabi, pasensya na kung natagalan ako. Mainit na ngumiti si Robert. Ayos lang iyon. Hindi ka naman namin nasabihan agad na pupunta kami. Nabalitaan lang naming nagkasakit ang anak mo kahapon kaya naparito kami. Pagkatapos noon, iniabot ng katulong ni Robert ang ilang magagandang regalo para kay Charlotte. Napakabait ninyo, Sir Robert, agad na pasasalamat ni Charlotte. Umatras si Lupin ng ilang hakbang matapos tanggapin ang mga regalo. Sir Robert, gusto niyo po bang sumabay sa almusal? Alok ni Charlotte. Sige, kung hindi abala. Agad na nagsilbi ng almusal ang mga katulong. Maya-maya, sabay-sabay na silang kumain. Habang kumakain, masiglang kausap ni Luis si Charlotte. Si Robbie naman ay tahimik lang at maayos na kumakain. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi ni Robert ng casual, kailangang masanay ka rin sa pagkain sa F-Nation pagdating mo roon. Masarap din ang pagkain doon. Iimbite kita minsan para matikman mo. Magalang na sagot ni Robbie, salamat po, Sir Robert. Pero mas gusto ko pa rin po ang pagkaing Chinayan. Napakunot ang noo ni Robert. Bago pa siya makapagsalita, ngumiti si Charlotte at nagsabing, ako rin, mas gusto ko ang pagkaing Chinayan. Sumabat si Luis na nakangiti, ako rin. Naghahanap na nga ako ng magagaling na Chinayan chef at plano kong dalhin sila sa Pilere para may maghanda ng pagkaing gusto mo roon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1135. Tama ka, dahil mahilig ka sa pagkaing Chinayan, maaari tayong kumuha ng mga Chinayan na chef. Hindi naman malaking bagay iyon. Bihira si Robert na sang-ayunan si Luis. Kaya natuwa siya nang marinig ang sinabi nito tungkol sa pagbisita kay Charlotte. Pagkarinig ni Luis, natahimik si Robbie at tinitigan si Charlotte na may halong emosyon. Salamat, Ginoong Robert, sabi ni Charlotte. Pupunta ba tayo sa silid-aralan pagkatapos mag-agahan? Kasing ganda rin iyon ng kay Danrick. Tumango si Robert. Oo, narinig kong si Ginoong Lindbergh ang nagdisenyo at nagtayo nito para sa iyo. Oo. Pinag-isipan talaga ni Danrick ang paggawa ng silid-aralan para sa akin. Noong nagpapagaling pa si Charlotte ng halos kalahating taon sa tirahan ng mga Lindbergh, siniguro ni Danrick na may ginagawa siya. Nag-hire siya ng mga guro at pinayuhan siyang magbasa tuwing gabi. Dahil doon, naging mas matalino si Charlotte sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay ni Danrick. Sa ganoong kaso, gusto kong makita ang silid-aralan, nakangiting sabi ni Robert. Matapos ang agahan, inilapag ni Robbie ang kubyertos at sinabi, Mommy, tapos na ako. Aakyat ako para samahan si Ellie. Sige, umakyat ka na, malumanay na tugon ni Charlotte. Pakisabi kay Ginoong Robert na mag-enjoy sa pagkain. Paalam, Tito Luis.
Paalam. Pagkaalis ni Robbie, tumingin si Robert sa kanya at nagsabing may kahulugan, ang anak mo ay tunay na henyo. Ang kabaitan ni Zachary na ibigay ang kustodiya sa iyo ay kamangha-mangha. Napasimangot si Charlotte at agad binago ang paksa. Mag-usap tayo sa silid-aralan. Sige. Pagdating nila sa silid-aralan, naghatid si Mrs. Ramos ng kape at mga panghimagas. Tahimik na nakatayo si Lupin sa pinto habang umiinom si Robert ng kape. Samantala, iniabot ni Luis ang ilang regalo kay Charlotte. Charlotte, pasensya na kung hindi ko naibigay ito kahapon. Galing ito sa F-Nation. Ano? Nabigla si Charlotte nang makita ang isang maselang cake sa loob ng kahon. Karaniwan kasing mga alahas o kwintas ang binibigay sa kanya ni Luis. Nakilala ko ang isang chef sa F-Nation na magaling sa paggawa ng cake. Kaya natutunan ko ring maghurno ng angel food cake. Gusto mo bang tikman at sabihin kung nagustuhan mo? Ikaw mismo ang nag-bake nito. Gulat na tanong ni Charlotte. Dahil lumaki na may karangyaan si Luis at hindi marunong magluto, hindi siya makapaniwalang natutunan nitong maghurno. Oo, ako mismo. Tikman mo. Nagdala rin ako ng 3 kahon para sa mga anak mo, pero baka hindi nila magustuhan kaya gusto kong ikaw muna ang tumikim at bigyan ako ng opinyon. Hehe, ngumiti si Charlotte at naisip, mabuti talaga siyang kaibigan kung hindi lang namin kailangang pag-usapan ang kasal. Tumukso siya ng isang kagat at napangiti. Ang sarap. Labis na natuwa si Luis. Talaga, ang saya ko naman na marinig yun. Akala ko kasi hindi mo magugustuhan. Medyo naantig si Charlotte dahil natuto si Luis maghurno para sa kanya. Maniwala ka, masarap talaga. Pero hindi mo na kailangang gawin ulit, masyadong matrabaho ang paggawa ng cake. Ayos lang, masaya ako na nakapag-bake ako. Matututuhan ko kahit ano basta gusto mo. Napabuntong hininga si Robert. Si Luis ay hindi kailanman pumasok sa kusina mula pagkabata, kaya malaking bagay ang ginawa niya para sa iyo. Bilang magulang, minsan nag-aalala ako sa kanya, pero susuportahan ko siya basta't masaya siya. Dad, ngumiti si Charlotte. Ginoong Robert, sasagutin ko ang tanong mo kanina. Mahirap para kay Zachary na pakawalan ang kanyang anak. Siyempre, gusto ng ama na manatili sa kanya ang anak. Pero matatag si Robbie at piniling manatili sa aking panig. Tumango si Robert. Mabuti naman iyon. Sa tingin ko gusto rin siya ni Ginoong Lindbergh. Oo. Pagkatapos ay diretsyong sinabi ni Charlotte, nandito ka ba ngayon dahil gusto mong iwasan si Danrick at makipag-usap ng direkta sa akin? Ibinuko ni Robert ang kanyang mga braso at sinabi, matalinong babae ka. Sa ganitong kaso, hayaan mong magsabi ako ng totoo. Kumilos si Charlotte gamit ang kanyang kamay bilang sinyas. Pagkatapos nyun, diretsahang nagpatuloy si Robert, ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya ay napagdesisyonan ni na Ginoong Lindbergh at ako. Wala sa amin ang nakiusap sa isa't isa para mangyari ito. Bukod pa rito, pinatunayan ng aming pamilya ang aming sinseridad at ipinakita namin ang aming paggalang sa iyo, kay Ginoong Lindbergh, at sa Lindbergh Corporation. Kaya, magiging kawalan ng respeto sa amin kung patuloy mong ipagpapaliban ang desisyon. Matapos magsalita si Robert, ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Pasensya na, kasalanan ko ito. Plano ko naman talagang bumisita kahit wala kayo rito ngayon. Kaya, ibig mong sabihin ay mayroon ka ng sagot? Tanong ni Robert habang nakatingin sa kanya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Charlotte at sumagot, sa tingin ko, kailangan kong linawin muna ang isang bagay bago ko sabihin ang sagot. Sa huli, sigurado akong interesado ang pamilya ninyo na malaman ito. Bakit hindi tayo maging bukas at tapat sa isa't isa? Natuwa si Robert. Tama, mas gusto kong makipag-usap sa matatalinong tao. Una, hindi kami nakakuha ng marriage certificate ni Zachary. Bukod pa rito, hindi natuloy ang aming kasal. Kaya, hindi kami legal na mag-asawa. Sandaling tumigil si Charlotte bago nagpatuloy, noong una, nagkasundo kami na ang 3 bata ay gagamit ng apelyido ni Zachary. Pero napagdesisyonan namin na ako na ang magkakaroon ng kustodiya kay Robbie. Kaya, gagamit siya ng apelyido ng aking pamilya. Tungkol naman sa mga shares ko sa Lindbergh Corporation, ibabalik ko iyon kay Danrick. Mangyayari ito kahit ako ay magpakasal o hindi.
Napansin ni Charlotte ang pagbabago sa mukha ni Robert matapos niyang sabihin iyon ay tila nagulat ito. Maliwanag na hindi niya inasahan ang ganoong desisyon. Siyempre, agad na sumagot si Luis, kapag pinakasalan mo ako na mismo ang mag-aalaga sa iyo. Hindi mahalaga ang mga shares mo sa kumpanya. Tiningnan ni Charlotte si Luis nang marinig iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang tapat si Luis. May gusto ka pa bang idagdag? Maya-mayang tanong ni Robert na muling ngumiti. Iyon lang muna sa ngayon, sagot ni Charlotte na may bahagyang ngiti. Ginoong Robert, may gusto ka bang itanong? Sige lang. Sinabi mong si Robbie ay mapapasailalim sa kustodiya mo. Sa ganitong kaso, babaguhin mo ba ang kanyang apelyido sa apelyido ng aming pamilya? Diretsyong tanong ni Robert. Nagulat si Charlotte dahil hindi pa niya iyon napag-isipan noon. Noong una, hindi niya tinanggihan ng hilingin ni Henry na gamitin ng mga anak niya ang apelyidong Noct. Noong panahong iyon, muling nagkita sila ni Zachary at ng mga bata at labis nila itong minahal. Bukod pa roon, naging tapat si Zachary at pinakasalan siya sa kabila ng lahat ng hadlang. Gayunman, nagbago ang lahat matapos siyang pakasalan ni Zachary. Pinalayas siya ng pamilya Noct habang kinuha nila ang mga bata. Dahil sa pamilyang Noct din, sinubukan ni Zara at Sharon na patayin siya, at si Ginang Berry ang naging biktima. Matapos maranasan ang lahat ng iyon, nagplano si Charlotte na maghiganti sa pamilyang Noct. Ngunit sa huli, pinakawalan niya ang galit at lumayo na lamang para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng sakit na dinanas niya, hindi kailanman pumasok sa isip ni Charlotte na baguhin muli ang mga apelyido ng kanyang mga anak. Para sa kanya, hindi ang pangalan ang magtatakda ng kinabukasan ng isang tao. Bukod pa rito, mahihirapan lamang ang mga bata kung paulit-ulit na babaguhin ang kanilang apelyido. Hindi na niya kailangang alalahanin ang damdamin ni Zachary. Ngunit ano kaya ang iisipin ni Robbie, Jamie, at Ellie? Masasaktan ba sila bilang mga bata pa? Pagkatapos mag-isip, malinaw niyang ibinigay ang kanyang sagot. Hindi ko babaguhin ang apelyido ng mga anak ko. Ang mga pangalan ay ginagamit lang para makilala ang isang tao, at sa tingin ko, hindi naman ganoon ito kahalaga. Binanggit ba ito sa iyo ni Ginoong Lindbergh? Tanong pa ni Robert. Hindi, sagot ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Ginoong Robert, huwag kang mahiya na sabihin ang gusto mong sabihin. Pagkatapos magmuni-muni ng ilang segundo, sinabi ni Robert, ang mga pangalan nila sa wikang Chinayan ay maaaring manatili. Pero pagkatapos mong mapang-asawa ang aming anak, umaasa akong mababago nila ang kanilang mga pangalan sa Austronesian gamit ang apelyido ng aming pamilya. Dad, imposible iyon, agad na tinanggihan ni Charlotte. Ang pagpapakasal ko kay Luis ay isang personal kong desisyon at walang kinalaman sa mga bata. Bakit kailangan nilang baguhin ang apelyido nila para sa akin? Ito ay tungkol sa reputasyon ng pamilyang Maharlika. Napakunot noong sabi ni Robert. Kung ganoon, bakit hindi mo nalang hayaan si Luis na pakasalan ng babaeng walang anak? Ngumiti si Charlotte. Malinaw naman ang sitwasyon ko ngayon. Sigurado akong alam na ito ng lahat. Hindi, gusto ko lang ikaw, mariing sabi ni Luis. Ama, tigilan mo na ang paglalagay kay Charlotte sa mahirap na kalagayan. Hindi kailangang baguhin ang mga apelyido nila. Tumahimik ka, singhal ni Robert bago muling tumingin kay Charlotte. Kung ito ay mahirap para sa iyo, hindi kita pipilitin. Maaari ka na lang magkaanak kay Luis sa lalong madaling panahon. Pagkarinig nito, kusa nang umusbong sa isip ni Charlotte ang pagtanggi. Hindi pa niya kailanman naisip ang mga ganitong bagay, ngunit pinaalala ito ng mga sinabi ni Robert. Kung pakakasalan niya si Luis, kailangan niyang magkaanak dito. Sige, bumalik tayo sa pangunahing paksa, sabi ni Robert upang ituloy ang usapan. Sagutin mo ako ng formal ngayon. Sumasang-ayon ka ba sa kasal na ito? Sa sandaling iyon, naguluhan si Charlotte. Noong una, napagdesisyunan na niyang tanggapin ang kasal para sa mas malaking kapakanan. Ngunit ngayon, siya ay nag-aatubili. Nag-iisip ka pa rin. Napansin ni Robert at hindi ito natuwa. Babalik ako sa PhilHearing ngayong hapon. Kung hindi mo pa rin napagdedesisyonan bago ako umalis, gagawa ako ng ibang hakbang. Pagkasabi nito, inilapag niya ang tasa at tumayo upang umalis. Ama, sumasang-ayon ako, biglang sabi ni Charlotte.
Nagulat si Luis at tinitigan siya na parang hindi makapaniwala. Charlotte, ibig mong sabihin. Sumasang-ayon ako sa kasal, tuluyang sabi ni Charlotte. Ngunit dapat mong malaman na walang pag-ibig sa pagitan namin ni Luis. Bukod pa rito, mayroon akong sariling opinyon sa ilang bagay. Hindi ako gagawa ng anumang kompromiso para sa interes ng inyong pamilya o sa reputasyon ng pamilyan Maharlika. Kahit pagkatapos ng kasal, mananatili akong isang malayang tao, hindi laruan ng sinuman. Hindi rin babaguhin ang apelyido ng anak ko. At hindi ko rin sigurado kung magkakaanak pa ako sa hinaharap. Pagkaraan ng sandali, nagpatuloy siya, ang kasal ay maaari lamang ganapin pagkalipas ng 2 buwan, kapag tuluyang gumaling na ako at si Ellie. Iyon lang ang gusto kong sabihin. Kung matatanggap ninyo ang lahat ng kondisyon, ayos na. Kung hindi, kalimutan na natin ito. Tinatanggap ko, mabilis na sagot ni Robert. Ang damdamin ay maaari namang mabuo sa paglipas ng panahon, at hindi naman tayo nagmamadali sa kasal. Pero kailangan nating ipahayag ang balita agad. Pag-usapan mo ito kay Danrick. Kung pumayag siya, ayos lang sa akin, sagot ni Charlotte. Sige, kakausapin ko siya, masayang sabi ni Robert habang naglakad palayo. Natutuwa akong pumayag ka rin sa wakas, Charlotte. Halos hindi makapagsalita sa tuwa si Luis. Hinawakan niya ang kamay nito at nangakong, paprotektahan kita at gagawin kitang masaya. Sige, ngumiti si Charlotte at mahinang sabi, pero hindi pa kita mahal ngayon. Wala ka talagang tutol doon. Wala, hanggat hindi mo ako kinamumuhian, gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako, masayang sagot ni Luis. Charlotte, sobrang saya ko. Pwede ba kitang yakapin? Patuloy pa ring nakangiti, tahimik lamang na tinitigan siya ni Charlotte. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang mga braso. Nang hindi siya tinanggihan, niyakap niya ito ng mahigpit at bamulong ng may emosyon. Alam mo ba, Charlotte? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ibinaling ni Charlotte ang kanyang tingin sa ibaba na hindi nagsalita. Bagaman naramdaman niya ang katapatan at kasiyahan ni Luis, hindi niya magawang makibahagi sa tuwang iyon. Sa katunayan, sumagi sa isip niya ang anyo ni Zachary. Inisip niyang tinitingnan siya nito ng masakit, gamit ang kanyang mga matang puno ng lungkot, na tila nagsasabing, tandaan mo, ikaw ay akin. Habang buhay kang sa akin. Luis, tawag ni Robert. Agad na binitiwan ni Luis si Charlotte at nagsabing may pag-aatubili, kailangan ko nang umalis, Charlotte. Babalikan kita mamaya. Sige, umalis ka na, ngumiti si Charlotte. Habang nagmamadaling humabol si Luis kay Robert, hindi niya napigil ang lumingon at kumaway ng pamamaalam kay Charlotte. Kita sa mukha at sa kanyang mga mata ang hindi maitatagong kasiyahan. Pinanood ni Charlotte habang umaalis ang dalawa. Nang tuluyan na silang mawala sa kanyang paningin, ibinaba niya ang kanyang tingin at napabuntong hininga ng malalim. Noong hindi pa siya nakakapagdesisyon, ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Ngunit ngayong nakapagpasya na siya, hindi man lang niya naramdaman ang gaan ng loob. Sa halip, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang landas na hindi niya alam ang dulo. Kahit ano paman, magandang bagay na matulungan si Danrick na masolusyonin ang kanyang mga problema, hindi ba? Sa pag-iisip niyon, mapait siyang ngumiti. Nang makasakay na si Luis sa kotse, patuloy pa rin itong lumilingon upang tumingin kay Charlotte ng matagal. Tigilan mo na yan. Napansin ni Robert ang labis na pagkaabala ng anak kaya siya ay nainis. Pwede mo naman siyang titigan ng gusto mo kapag mag-asawa na kayo. Tama ka, sagot ni Luis na puno ng saya sa pag-asang malapit na niyang mapang-asawa si Charlotte. Ang saya ko, ama. Huwag ka munang magdiwang, malamig na sabi ni Robert habang nakatitig sa kanya. Maging isang 6 na taong gulang na bata ay mas matalino pa sa iyo. Si Robbie ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Luis na may ngiti. Talagang matalino siya, hindi, isa siyang henyo. Namana niya ang talino at galing sa negosyo ng kanyang ama at lolo, at mahusay din siya sa teknolohikal na pananaliksik. Kasama siya sa pagbuo ng ilang produkto ng Divine Corporation. Mayroon pa nga siyang mga patent para sa sarili niyang imbensyon. Siya lang mag-isa, kumikita ng daan-daang milyon kada taon. Kahanga-hanga iyon. Dapat ay panatilihin siya ng pamilya Nock bilang tagapagmana.
Bakit nila hinayaang umalis siya? Napakunot-noo si Robert habang kumikislap sa kanyang mga mata ang isang komplikadong ekspresyon. Nagpatuloy siya, walang anak si Danrick. Balak ba niyang panatilihin ang batang iyon at ipamana sa kanya ang Lindbergh Corporation? Pero kung gagawin niya iyon, hindi ba't magiging bahagi ng pamilya Noct ang Lindbergh Corporation? Hinding-hindi yun gagawin ni Danrick. Ama, bakit mo sinasabi iyan? Nagtatakang tanong ni Luis. Ano naman ang kinalaman niyan sa atin? Wala kang alam, singhal ni Robert. Kapag napasama ang batang iyon sa pamilyang Maharlika, sino ang nakakaalam ng gulo na maaaring mangyari? Sa tingin mo ba ay basta na lang susuko si Zachary? Maaaring harapin niya tayo para kunin muli ang kanyang anak. Kapag nangyari iyon, lubos na mapapahiya ang pamilya Maharlika. Paano? Kalimutan mo na. Hindi mo rin maiintindihan kahit ipaliwanag ko, sabi ni Robert na wala nang ganang magpaliwanag pa. Ako na ang bahala rito. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalalang paalala ni Luis. Ama, mahal ni Charlotte ang kanyang pamilya. Noong pinatay ni Zara ang kanyang katulong, naging magkaaway sila ng pamilya Noct. Kung may binabalak kalaban kay Robbie, tayo ay. Ano bang iniisip mo? Putol ni Robert. Paano ko naman sasaktan ang batang iyon? Gusto ko lang malaman kung ano ang plano ni Danrick. Kung hindi mahalaga sa kanya kung saan mapupunta ang bata, mas mabuti nang ibalik siya kay Zachary. Makakabuti ito para sa iyo at sa pamilya Lindbergh. Ngunit malulungkot si Charlotte kung malalayo sa kanya ang anak niya, patuloy na pag-aalala ni Luis. Kung ganoon, maaari niya na manatili ang babae, sabi ni Robert na malinaw nang napag-isipan ito. Ang batang babae ay mukhang inosente at walang panganib sa hinaharap. Si Ellie ay napakakyot, ngunit dapat pa rin nating igalang ang opinyon ni Charlotte. Tama na iyan. Ako na ang bahala rito, kaya huwag ka nang makialam, putol muli ni Robert. Huwag kang mag-alala. Isang magandang bagay para sa ating pamilya ang maging kaalyado ng pamilya Lindbergh. At dahil gusto mo talaga si Charlotte, paano ko naman sisirain ang kasalan na ito? Naghahanda lang ako para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap para sa iyo. Pagbalik sa kastilyo, hinanap ni Robert si Danrick at sinabi rito na pumayag na si Charlotte sa kasal. Hindi man lang nagulat si Danrick. Sa halip, tumanggo siya. Ayos lang. Mabuti at pinag-isipan niya ito ng mabuti. Dahil pumayag na si Charlotte sa kasal, magsisimula na akong maghanda. Nakangiting sabi ni Robert. May gusto ka bang ipasabi tungkol sa kasal? Susundin ko ang mga mungkahi mo. Dahil pinsan ko siya, nararapat lang na magkaroon siya ng engranding kasal. Mayabang na sabi ni Danrick. Ako ang mag-aayos ng kasal niya sa Zendale. Para naman sa kasal sa Pil-Ere, ikaw na ang bahala at hindi ako makikialam. Pero gusto kong malinaw ang isang bagay, ayokong may magmaliit sa kanya kahit ano pa man ang dahilan. Bilang bahagi ng pamilya ko, nararapat lang siyang igalang at bigyang halaga. Huwag kang mag-alala, nangangako ako, sabi ni Robert habang tinapik ang kanyang dibdib. Karangalan ng pamilyang Laurent ang mapang-asawa ang pinsan mo. Paano namin siya mamamaliitin? Mabuti kung ganoon. Tumanggo si Danrick. Tungkol naman sa ibang detalye, maaari mong pag-usapan kay Sean kung may kailangan ka mula sa amin. Kailangan ko lang umalis sandali. May isa pa akong gustong sabihin pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. May bakas ng pag-aalala sa mukha ni Robert. Ano iyon? Napakunot ang noo ni Danrick dahil ayaw niya ng paikot-ikot na usapan. Nakilala ko ang batang iyon kaninang umaga. Tunay ngang namana niya ang pinakamahusay na katangian ng pamilyang Noct at Lindbergh. Isa siyang ganap na henyo, may katalinuhan at kaalaman na hindi maikukumpara sa karaniwan. Bukod pa roon, halatang malakas at matatag ang kanyang personalidad. Ang ganitong kamangha-manghang bata ay perpektong tagapagmana. Talaga bang kaya ni Zachary na bitawan siya? Baka guluhin niya ang kasal at patuloy na dumikit kay Charlotte. Makakaapekto ito sa reputasyon ng maharlikang pamilya ng F-Nation. Ako na ang bahala rito. Malamig at matapang ang tinig ni Danrick. Kapag nang ahas siyang manggulo sa kasal, papatayin ko siya. Nagpanik si Robert. Alam kong magkaaway ang mga pamilyang Lindbergh at Noct, pero mabuti pa rin ang ugnayan ng maharlikang pamilya ng F-Nation sa mga Noct. Kilala rin siya ng Reyna.
Kung may masamang mangyari sa kanya dahil sa kasal ni Luis, paano ko yun ipapaliwanag sa kanya? Ano ba ang gusto mong sabihin? Naiirita na si Danrick. Pagkatapos mag-isip, maingat na nagtanong si Robert. Ano ba ang plano mo tungkol sa batang iyon? Ibig sabihin, hindi mo kinakatakutan si Zachary kundi si Robinson. Malamig nang umisi si Danrick. Natatakot kang maging banta siya kay Luis at maapektuhan ang susunod na henerasyon. Medyo nahiya si Robert. Maiintindihan ko naman iyan. Ngumiti si Danrick. Pagkatapos ng lahat, dumadaloy sa kanyang dugo ang dugo ng Lindbergh at Noct. Taglay niya ang katalinuhan ng pamilya Noct, at marahil pati ang kalupitan ng pamilya Lindbergh. May matinding kahulugan sa tinig niya nang sabihin niya iyon. Noon, dinala ni Isabella si Danrick sa pamilya Lindbergh. Pagkalipas ng ilang taon ng pagsasanay, naging mas mahusay siya. Nang siya'y 16 na taong gulang, nagkagulo ang pamilya Lindbergh dahil sa agawan sa mana. Winakasan niya ang buong pamilya at siya ang naging tagapagmana ng korporasyon ng Lindbergh. Noong panahong iyon, umuulan ng nyebe. Ang amoy ng dugo ay kumalat sa kastilyo ng pamilya Lindbergh, at ang puting nyebe sa labas ay naging kulay pula. Suot ang isang Amerikana, naglakad palabas ng kastilyo ang 16 na taong gulang na binata. Itinaas niya ang matalim na espada sa langit at buong yabang na idineklara na simula noon, siya na ang magiging amo ng Lindbergh Corporation. Ang kanyang mukha ay balot ng dugo, at ang kanyang puting Amerikana ay may mga mantsa ng dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at kasamaan, para bang isa siyang demonyong nagmula sa kailaliman ng impyerno. Mula noon, binansagan siyang ang tagapag-ani ng kamatayan. Huwag mong ipagkamali, Ginoong Lindbergh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabilis na paliwanag ni Robert. Iniisip ko lang na napakatalino ng batang iyon kaya maaaring gusto siyang bawiin muli ng pamilya Noct. Kaya, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Danrick. Gusto mo bang ipaubaya ni Charlotte ang batang iyon? Kabanata 1140. Bagaman magalang ang tanong ni Danrick, puno ito ng matinding galit at pagbabanta. Ang mga sinabi ni Robert ay nagpabalik ng alaala kay Danrick noong dinala siya ni Isabella pabalik sa pamilya Lindbergh. Noon, madalas siyang insultuhan at sabihan na anak sa labas. Gusto pa siyang palayasin ng ilan, ngunit hindi siya pinabayaan ni Isabella. Pinagtanggol siya nito sa lahat, at nang ipatawag ang buong pamilya, sinabi ni Isabella na sinumang mananakit kay Danrick ay magiging kalaban niya. Handang ipagtanggol ni Isabella ang binata kahit kapalit ang sariling buhay. Noon, itinuring ni Danrick si Isabella na parang diyosa. Kaya nang maranasan niya ulit ang ganoong sitwasyon, nagalit siya ng labis. Hindi siya katulad ng iba na nag-iingat bago kumilos, siya ay direkta at padalos-dalos. Kapag may napagdesisyunan, walang makakapigil sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pawis na pawis si Robert sa kaba. Nandito ako para makipag-usap ng maayos, Ginoong Lindbergh, huwag kang magalit. Alam ni Robert ang ugali ni Danrick, na kapag nagalit ito, hindi niya alintana kung sino ang kausap, kahit mas matanda pa. Isang simpleng tanong lang iyon. Ngumisi si Danrick. Ang batang iyon ay tulad ko, kaya gusto ko siya. Kung wala akong anak, baka ipamana ko sa kanya ang Lindbergh Corporation. Nagulat si Robert. Hindi niya akalaing may ganoong plano si Danrick. May narinig siyang chismis tungkol sa di umano'y anak nito, pero hindi niya alam kung totoo. Hindi ko kailanman pinapahalagahan ang dugo o katayuan. Walang halaga ang mga bagay na iyon sa akin. Kapag napagpasyahan ko na, walang makakapagbago ng isip ko. Patuloy na sabi ni Danrick, baka bumalik rin ang batang iyon sa pamilya Noct at doon mamana ang kanilang yaman. Walang saysay ang pag-aalala mo. Babalik sa pamilya Noct. Nagulat si Robert. Hindi ba't sabi ni Charlotte na pagkasunduan na nilang mananatili sa kanya ang bata? Iyan nga ang napag-usapan nila, pero ang buhay ay puno ng pagbabago. May mapanuksong ngiti si Danrick ngunit hindi na niya ipinagpatuloy. Binago niya ang usapan. Kung tutusin, ang batang iyon ay maaaring magmana sa parehong pamilya Noct at Lindbergh. Hindi niya kailangang habulin ang kayamanan ng pamilya Laurent. Kahit mayabang pakinggan, totoo naman ito. Hindi alam ni Robert kung ano ang isasagot kaya umubo na lang siya para maitago ang hiya. Hindi ko yun ibig sabihin.
Nag-aalala lang ako na baka manggulo si Zachary. Pag-usapan na lang natin kapag nangyari iyon. Ibinaba ni Danrick ang baso ng alak at tumayo. Kahit dumating pa siya, nandito naman ako. Ano ang dapat mong katakutin? Tama ka. Tumanggo ng sunod-sunod si Robert. Buong araw ka ng pagod. Bumalik ka muna sa silid panauhin at magpahinga. Sabi ni Danrick habang palabas ng silid. Babalik ako mamayang hapon para ihatid ka. Sige. Habang pinagmamasdan ni Robert ang pag-alis ni Danrick, unti-unting nawala ang takot niya. Malalim siyang napabuntong hininga. Ang taong ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Naalala niya si Zachary, na bagaman mayabang din, iniisip pa rin ito ang reputasyon at kalagayan ng pamilya. Hindi ito basta-basta nakikipagbanggaan. Pero si Danrick ay kakaiba, gumagalaw batay sa bug zone ng damdamin. Ngunit nang sabihin niyang hindi mahuhulaan ang mga bagay, ano kaya ang ibig niyang sabihin?